Hello guys, nandito kami ngayon somewhere in Laguna. May papakita ko sa inyo na 1980s project. Tapos kung nakikita nyo yun, kasama ko ulit si Kuya Alex kasi sinama lang talaga nila ako sa kanilang ginagawa. Why not i-vlog na rin, diba? I-content ko tong project nila. Kung may idea kayo kung ano to, BMW na E30. So ngayon, E30 naman, not a common car that we usually work on. EFI conversion ng BMW M10 engine. So carb engine talaga siya. Ginagawa nating EFI ngayon through the help of Haltech components and Redux Racing na mga parts. Goal is EFI na fully sequential ignition and injection. Tapos after namin mag-convert sa EFI, bababa uli namin yung engine. Saka namin papalitan ng internals. Magpo-forge internals kami, titanium rod, forged pistons, brand new na crankshaft, tapos ported na cylinder head, bigger cams, mag-ano kami dito 296 na cams, and some other stuff na hindi ko maalala. Pero ayun, it's a long list of components na ikakabit namin. Goal dito is to make it run reliable and syempre more power. Can I get a more power, baby? A more power, baby! Testify! A more power, baby! Tapos modern kasi pag sa carb, ang daming factors like temperature, elevation, altitude, all directly affects the drivability of the car. Pag EFI, with the help of the sensors, lahat yon kayang mag-compensate ng ECU. So kahit saan ka pumunta, kahit umakit ka ng Baguio, bumaba ka ulit, lumamig, uminit, lahat yon magko-compensate yung ECU para ma-drive mo pa rin ng maayos yung kotse. So yun yung goal namin dito, resto mod siya. Ano tong nakikita ko? Bakit may Haltech dyan na parang ngayon ko lang yan nakita? So ito, ang tawag dito ay Haltech na smart coils. Since dati nga, carb type siya, naka-distributor yung ignition system niya. Ngayon, mag-EFI na tayo, gagawin na nating full sequential with the help of Haltech components and ito nga, yung Haltech na ignition coil. So, ito na yung magpa-fire ng spark plugs. Pwede bang pakita yung ECU? Oo, andito yung ECU. Di ba tinatago yan? Well, nakatago siya sa ilalim ng dash if you can view it. Gamit natin ay Nixus, Haltech Nixus R3. So, actually hindi siya ECU lang. VCU. So, Vehicle Control Unit siya. ECU siya na meron ding PDM, Power Distribution Module. Anong pinagkaiba nun sa ECU? Okay. VECU? Ang ECU, input and output siya. Tinitrigger lang niya yung mga relays, si ECU. Si PDM, from the ECU and the PDM, sila na mismo nagbibigay ng power sa devices. For example, fuel pump. Ang nagtitrigger ng pagandar ng fuel pump, ECU. Pero ang nagbibigay ng supply doon, battery na dumaan sa relay. Sa VCU, diretso na yung power from the VCU papunta na sa fuel pump. Wala nang relay, wala nang physical fuse kasi yung relay and fuse nasa loob na nung VCU. Madaming benefits yun, pero saka ko na-explain. Saka na masyadong technical na yun, no? Madetalye na. Sige nga, silipin ko nga. R3. Iba pa yung Elite, no? Oo. Anong to? Ito ba yung mas mataas na version ng Well, Haltech? yung Elite, yun yung lumang ECUs nila. Tapos may mas bago na yung Nixus S2, S3. Tapos, ang mas mataas pa doon, ito na yung Nixus R3 and R5. Yung R5 ang pinakamataas kasi madami siyang inputs and outputs. Itong R3, second sa line nila ng mga ECU. So, yung may-ari, medyo all out din talaga dito sa kotse. Literal na all out. Sa 4AGA ko nga lang nakikita yung ganitong mga ITV di ba? Actually, timing din yung project kasi if this was planned or in-execute to years ago, medyo mahihirapan kami kasi dati hindi pa available yung mga, for example, yung Nixus, PDM na rin siya, medyo mahirap mag-materialize yung ganitong project. Ngayon, simplified siya, gawa nga nung new technology na. Tapos dati, naka-clutch fan. Ngayon, mag-spal na kami.
Tapos, since carb siya dati, wala siyang mga sensors. Naglagay kami ngayon ng sensors. Camshaft sensor, tapos ito, crank trigger wheel. May crank sensor dyan sa baba. Kung makita mo siya, dito sa ilalim. Yung ITBs, kit naman na yan, kasama na lahat yan, pati yung rail. So, nung binili yan, kumpleto na siya. Injectors na lang yung kulang, kinabat na lang namin yung injectors. Pero nag-order ulit ng IDX na injectors kasi ito, China injector lang to. Kinuha lang para malaman kung mag-fit. So, pag IDX, pwede siyang gamitin sa methanol, sa flex fuel. Kasi hindi lahat ng injectors Susubukan pwede. niyo ba mag methanol dito? Well, hindi naman, pero parang Katuwaan lang. proof, future proof lang na, okay, future. if ever you wanna Ready. go that path, ready yung sasakyan. Okay, tapos bago na rin yung alternator to Oo. 250 ampere, tama? 250 amperes. Normally, ang mga nasa kotse, 90 amperes lang. Oo nga, yung sa akin, 90 nga lang natin. Oo. So, ang isang plano rin kasi dito, lahat sana go electric. Yung power steering from... Well, wala siyang power steering kasi 80s car. Pero gusto syempre ng power steering para madali i-drive. Kasi i-beef up din yung gulong eh. Mahirap na iliko pag malaki na. So, bumili ng electronic power steering. So, kailangan mo ng supply ng kuryente kasi may demand din yung EPS. So, nag-upgrade kami ng 250 amperes na alternator from Wasp. Pero hindi lang yon. Kasi yung aircon nito, gagawin ding electric compressor din yung AC para hindi kumakain ng load sa sa makina. Sa mga hybrid car, no? Oo. yung lahat ng power ng makina, may delegate mo lang talaga sa pag-drive, sa pag-andar ng kotse. Wala nang switch button na sa plus 10 horsepower pag... So, ang pinaka-cool kasi doon, since yung may-ari, nagpa-truck din, kahit nasa truck ka, naka-aircon ka, di ba? Nang hindi na babawasan yung horsepower. Bawasan yung stress. Kasi yung compressor mo, hindi nakadepende sa makina, nakadepende lang siya doon sa kuryente. Kasi di ba, pag nagdadrive tayo ng kotse natin, pag in-off natin Ramdam yung di ba? AC, ramdam mo yung power increase. So siguro mga 5 HP rin siguro yon, tingin ko. Ang laki nun para sa... Rough estimate, pero yeah, I think so. With the help of the PDM, VCU, VCU, ECU, and PDM na, medyo magaan-gaan yung workload dito kasi yung komplikado naging less complicated. Pero yun lang, kailangan talaga alam mo paano siya gamitin. Aaralin pa din di ba? Luckily, very knowledgeable naman tayo dun sa ginagawa natin. Well, dati puro JDM, pero all engines are the same. Iba-iba lang ng tatak. Pero yung design niyan, basta 4-stroke. May standard pa din. It's a 4-stroke system. Ang dami pang kulang, pero nirarush natin na ma-convert and mapa-andar sa EFI. Kasi may second phase pa yung project. Ang phase 2 nito, baba engine, buklat makina, tapos palit lahat ng internals. Crankshaft, titanium rods, forged pistons, tapos yung cylinder head, may cams na 290 o 296, I forgot. So, ang target natin dito, sana 200 to the wheels na rear wheel drive, tapos 8 valve lang yung makina, hindi siya 16 valve. So, we will try our best, pero may recipe naman na kami for that. We just have to make it happen para makita natin kung mangyayari nga yung target natin, kung ma-achieve natin. Nandiyan, ang daming ang pyesa dito. May dumadating nga kanina no? May mga abubots pa, di ba? Pwede natin pakita. Pwede na ba pakita yan? Ito, wag muna to. Yung Tilton na lang. Si Dre, pakita mo Dre yung Tilton. Actually, halos lahat. Ngayon lang ako na sa may mga ganong brand pala. Nag-level up na yung mga nakikita ko. May ginagawa si Dre. May ginagawa. Ayaw niya eh. Nahiya ka? Ayaw niya. Nahiya ka? Hindi po ako photosynthesis. So, ito yung pedal na ikakabit natin doon. Tilton pedals. Kulang pa lang attachments. Wala pa yung fluid reservoir, brake and clutch masters, tapos throttle cable. Floor mounted? Floor mounted siya. Stig. Sabi yung pagkakadesign ng nyo. Sobrang kapal. Well, naman high build quality niya. talaga. Kaya, medyo expensive din yung Tilton. Pero that's the path that we are going for. Para walang balikan, gagawin mo. Katulad nung laging sinasabi sa akin ng mentor ko, and ngayon, lagi ko rin sinasabi, if you're gonna do it right the first time. Para hindi pa ulit-ulit. Ang maganda rin sa project na to, from scratch, recipe natin, hindi tayo magko-correct ng mali ng iba.
at hindi tayo masisisi Walang hawak sa ng kasalanan ng iba. Oo. Pag pumalpak to, kasalanan ko talaga. Kailangan i-admit na, no? Oo, wala ka ng lusot dun. Kaya sigurado ang gawa talaga dapat. Oo, syempre. No cutting corners. Ayun ngayon, si Drake, ikakabit na yung shifter kasi. Shifter linkage. Shifter linkage. Ayun, nasa kanya na pala. So basically, ginagawang as much as possible race spec na pangkalye. Hindi naman hardcore track car. Street car pa rin siya na pwede mong dalhin sa racetrack during weekends or whenever you want. Para may pagka-sleeper build, no? Oo. Diba, gantong I guess. itsura. Akalain mo bang naka-ITV yun? Naka-Haltech, diba? Kasi yung mga gantong kotse ano lang kasi ito Ito yung 1.6 na model. So, curve lang talaga siya. Yung isang version kasi or dalawang version nito 6 cylinders. Tsaka Ito, 1980s, sobrang bihira pa ng ano nun, di ba? EFI, oo. Ng EFI. True carb. Pero di nyo alam, naka-AR1 na yan. Ready na yan. AP rating yan. Wala stick ito. AP racing brakes. AP Racing, ayun pala, hindi ko pa napapakita. Yung AP Racing Brakes, nalagay na rin nila. Tapos may gagawin pa sila dito. Yung hub. Okay, nagpa-custom ng nagpa-manufacture ng custom wheels yung may-ari sa Germany. So yung parating na wheels ay center lock na yung wheel, hindi na siya Imbes yung na maglagnat pa, di ba? So yung medyo mabigat yung presyo nun kasi pina-manufacture niya talaga sa Germany. Tapos custom wheel yon for this car. Wala, gusto niya talaga eh. So okay, go tayo doon. Isipin nyo yung sa F1 lang, ganun lang. Isang lug nuts lang. Isang lock lang Isang talaga malaking ng wheel. ano lang. No? Kaya nung nag-order siya doon, kasama yung pair na nuts, tapos may kasama talagang torque wrench para doon sa kanya. Paano mo nga naman kasi mababaklas yun? No? Kasi Sa kanila mo lang malaking din nut bibili. din sa gitna eh. So yung torque wrench na kasama mahaba din. Nagka-problema lang sa pag-import kasi medyo makulit yung process natin sa pag-import ng mga goodies dito na medyo expensive. Talaga. Pero yun, paparating na rin. Tapos naka-coilovers na rin siya. Oo, KW K. na version free. Yung Pang E30. Yellow and purple to, di ba? Oo. Di ko lang sure kung two-way. Hindi, malamang two-way yan kasi yung version 3 na eh. Mamaya pakita natin yung mga biniling pyesa for the engine. Kasi yung rods, pistons, crankshaft, saka yung head na Ready components, inabot yun ng $500,000 yung palang apat na yun. Mahal pa sa mga project car natin. Actually, yung Ganun yan. as of today, yung bill niya sa mga pyesa, alam ko nasa 2.2 million na eh. 2.2! What? Isang sports car na yun halos na Na JDM. JDM na. He's the kind of person na alam niya yung requirement para hindi sumakit yung ulo mo. 'Di ba? So if you want something na meron kang peace of mind, ba't ka pa magtitipid? Go for something na sure kang hindi magfe-fail sa'yo along the way. Kaya yung mga pyesa na nakakabit dito talagang Although, sa ibang bansa pa galing lahat halos. actually, pati oil filter niyan, in-order pa niya sa Kanina nga Europe. may dumating di ba? Oo. May dumating doon. Although hindi natin pwedeng buksan kasi hindi sa atin nakapaka. Oo, wala. Iniintay pa namin. Kanina galing na dito. Pinabili namin ng kape. Hindi, joke lang. Inutusan yung may-ari. Tapos ayun, ano pa ba? Nagwa-wire in pa ako ng mga sensors, hindi pa tapos. Still waiting for the IDX na injectors para ma-wire ko siya ng tama. Kasi ito, ginamit lang namin para makuha yung tamang sizing. And then, pag nandito na yung IDX, saka ko ito i-wire ng tama. Kasi ito galing ng China, walang marking kung saan yung positive. So, hindi ko tuloy siya ma-wire pa. Baka pag kinabit ko na yung pigtail nung injectors, baliktad, baka masira eh. So, antayin natin dumating yung proper components. Galing Hindi ba yan Tapos- parang righty-tighty? Hindi. Electronics, pwede kang Oo nga, may maka-disgust current. talaga. Tapos, there are still some sensors na hindi ko pa kinakabit. Pero, Label na. nag-delegate na ako kung saan ko sila ilalagay. Katulad nito, AVI 5, ibig sabihin niyan, analog voltage input 5 sa ECU. Sa ECU, wala siyang function. Ako yung magsaset nun. But since sinet ko siya sa fuel pressure na function, hindi siya yung magiging fuel pressure sensor input. And other stuff, meron pa. Ito, I-80. Inaabang ko lang para pag binalutan ko yung harness, malinis.
Kumbaga, naka-forma na siya kung saan siya pupwesto talaga. Dami pa dito. Ang dami pa talagang pwedeng inputs and outputs. Kasi, Color-coded lahat, no? Grabe ka. oo, para madali matrace. Mas may labels na yan eh. Maglalagay din tayong knock sensor kasi kailangan talaga ng knock sensor. Ito, may isa pa kaming balak pero undecided pa actually. Yung may-ari, go lagi yung may-ari. Ako yung undecided kung gusto ko siyang gawin. Kasi inisip niya mag-fuse box delete na. Lahat na ng accessories magiging PDM na rin. Pati ilaw, ano pa ba, wiper, motor, and other stuff. Kasi yun talaga yung feature ni VCM, no? Diba? Ni VCU, oo. VCU siya with PDM. Bakit mas maganda yung PDM? Una, wala ka ng physical fuses and relays. Pangalawa, fuse pag nag-trip or pumutok, papalitan mo na. Hindi nagagana Sa talaga. PDM, pwede mo siyang iset na, halimbawa, nagda-drive ka, pumutok yung fuse, for example, ng fuel pump, kailangan mo pa rin maka-andar kasi, for example, nasa gitna ka ng expressway, di ba? Yung PDM, pwede mo siyang iset na, pag nag-trip siya, after 1 or 2 seconds, mag-go-on siya ulit. Tapos magre-reset lang siya. Magti-trip lang siya ulit kapag nag-short ulit siya. Tapos pwede mo rin siyang iset na pag 10 beses na siyang nag-trip, hindi na siya mag-on ulit until ayusin mo yung problema. Kasi pag on siya ng on, baka mamaya nasusunog na yung wire, di ba? Kasi yung tripping naman nata, parang biglang pasok lang kasi ng power minsan eh. May power, may current, energy, diba? may surge ng kuryente. Bigla Or lang. nag-short, dumikit sa ground. Masusunog lang kapag yung talagang sobrang tagal na. Pag tuloy-tuloy siyang naka-on, masusunog yung wire. Yun naman yung purpose ng fuse para hindi masunog yung mga wires. Kasi pag nasunog yung wires, apoy yan, syempre, di sunog din yung kotse. Tapos, some additional sensors, oil pressure, oil temp. Although ito naman all motor lang, pero gusto ko lang punuin ng data yung gauge. Hanggat sa kaya. Kasi dun sa cluster gauge niya, wala namang oil pressure, oil temp doon, di ba? Oil sending unit, meron. Pero yung pressure itself sa temp, wala. So, ginawa natin, pinabili natin siya nung can gauge na maliit. Ay, hindi niya balak mag-Haltech gauge. Ayaw niya. i7. Gusto niya... Kasi ang ganda pa ng loob. Pristine condition naman yung... Sabi nga, akala ko nga parang bago lahat yung loob na ano. So Galing Tatay. ito yung binili namin kasi ayaw niya ng IC7, yung malaking digital cluster. So dito lalabas lahat, yung wideband, which is the air fuel ratio, coolant temp sensor, dito lalabas, coolant temp, throttle position, battery, oil temp, oil pressure, intake air temp, dito lalabas lahat yun. Tatlo kasi yung gauge ni Haltech. Ito, yung IC7 saka yung UC10. Ito na yung pinakamaliit, pero pa-obsolete na to eh. Nagkabit-kabit ka ng sensors for the sake of you and the ECU reading it. Sige, si ECU mababasa yun. Pero hindi ka naman laging nag-drive na ka-laptop, di ba? So, kailangan mo pa rin mabasa dito. So, Tama. Dito na lang namin nilalagay. Kasi we don't wanna touch the cluster kasi malinis pa eh. As in lahat, promise, yung loob. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ayun. Tapos, 3D print. Sabi sa akin ni Dre. Ito. Akala ko kanina, dyan mismo siya nakalagay. Tapos pinatasan niyo lang. 3D printed to. Kasi yun, relocate din kami ng battery. So, since VCU siya, kailangan mo siya ng ground and positive. Ito, positive to. Positive. So, gagamitin namin siya. Maglagay kami ng ng fuse box niya pa rin. Para from the battery, may malaking fuse. Tapos, 4 different devices na ipapower namin. So, yung power steering, electronic power steering, yung electric compressor, AC compressor, ECU, saka yung accessories, yung mga ilaw, ganun. Dito manggagaling. All other stuff, katulad ng fuel pump, radiator fan, ignition supply, injector power supply, lahat yun manggagaling na sa ECU. Sobrang ingat. Tapos, first owner sila, di ba? Pamana sa kanya or... Hindi ko kabisado yung history eh. Pero sila yung may-ari talaga nito. Wala mga gas-gas na. Although yung niya, Ang galing. medyo, yun nga, nabubulok na yung flooring. Oo. Mag-order na ng mga floor pans para tanggalin yung old, palitan ng bagong floor pans. Tsaka yung para dito sa floor mounted na ano eh, di ba? Na pedals. Ayaw niya rin kasi ng repair lang eh. Gusto niya ayusin mo na lang tama. Bilhan na natin ng ng magagandang yun parts. nga. Dahil sa kalumaan na siya, no? Hindi naman sa binugbog na ano. Sakit rin niya yata ng E30 talaga yun eh. Yung ganda, tingnan nyo yung ceiling niya, yung mga line na yun. Diba?
Kahit yung dash, ang linis. Walang gas-gas. Ang galing nung ano nyo. Simple lang yung gusto ko dito eh. Ano yun? Yung connection dun sa ECU Wi-Fi. Wi-Fi. So yung laptop connect ka sa Hindi ECU na Bluetooth, no? Wi-Fi na. Yung Bluetooth kasi bagal. The Mas madalas Bluetooth disconnect pa. devices. Eh pag Wi-Fi, mas mabilis yung speed transfer. Ay, yung transfer speed. Parang tapos pag nakaland, mas wide sobrang- yung Sobrang bilis nga. yung distance. Pag isa yung router, no? Oo. Tapos, Hindi na kailangan ng internet. si Haltech, may nabibili din, may binibenta din siyang antena na pwede mo ilagay dito. So, ibuboost na pa yung signal nung Wi-Fi. So, titignan namin kung sa racetrack is kaya niyang mag-connect Habang naikot? habang naikot. Kung kaya, kung kaya. Nag-tune? Oo. Or kahit hindi naman soon, makapag-data lag lang nang hindi sinasakay yung laptop sa kotse. Baga live feed, meron ka. Oo. Ano, Kasi ang maganda rin dito, lahat yan i-incorporate namin dito dahil gusto rin ng client. Doon sa Miyata ko mismo, ganun din yung gagawin ko. So dito ako nakakapag-practice. K20 swap yun. So lahat ng technology rin na ilalagay ko doon sa Miyata. Dito na yung practice ko. I will show you something else. Kaya isa din to sa mga magagaan na BMWs kasi yung mga yan, that comes stock from factory na Ito. daming butas na Lightweight. pang lightweight. Pero it's still Matibay, no? structurally, yung rigid pa siya, tapos to, yan. Oo nga, no? From factory. Kasi diba nakikita mo Galing. yung mga ibang nagmamod na parang Oh, yung bumper. gustong pagaanan. Oh, Tinatanggal nga yung bumper. German Kaya pala engineering. German. Ito, it comes with age. Anong mas magaan sa carbon? Kalawang. Wala na yan. Minsan pitikin mo na lang. Wala na. Oo. Ito, original paint pa. Yes. From what I remember, yes. Ayun, habang nagagawa sila, siguro may kikut-kut na lang din ako kung anong pwede kong matulong. Tigabot, Dre! Kailangan mong tigabot. Pakita ko sa inyo yung Bible nitong Haltech Nexus R3. Uy! 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 Ewan ko kung pwede talagang pakita yung loob nito. Quick snap lang. Grabe yung may-ari nito. Yung E30. Umuulan ng pyesa dito. Haltech baby. Ito, fuel reg. Diba? Nakabag na eh, no? Dami. Grabe. Nag-shopping. Ano to, relay? Toot! Toot! Oh, ba't nakapeso to? Binili namin sa kay Habli. Ah, okay. Fresh na fresh. Okay, pilas ka. Pwedeng i-turbo yan. Taper dyan, di ba? Metric titanium mechanics. Asa yung piston? Sa mga nakakaalam nito, kayo na lang. Ba't ganun yung piston niya? F1. F1 Tech. Titanium. Ha? F1 Technology. F1 tech. Pwede nga. Basta, mamaya ako nagkikwento. Ang gaan! rin yan. Ba't ganun parang plastic? Forged aluminum, forged alloy ba o titanium? Anong material? Titanium. Yan, di ako sure. Ito, Titanium ba to or aluminum? Everything titanium. Ah, iba yung ano niya, no? Testing. Radsyung isa, di ba? Kalokohan, Kaya parang plastic, parang laruan. Match na to lahat doon. Para lang sure na yung binili niya binigay sa kanya. Di ba madalas sa mga piston, smooth. Flat. May dalawa lang na ano. Pero ito kakaiba ang talas, no? Piston pin lock. Grabe ang friendly. Sige, wait. Alam ko, 1 Ito, 38. Huwag ka mahuhulog. Yan yung anticipation na transfer. Yan yung mga fins, di ba? Bagong bago, no? So yun, nung araw niya. Ito yung phase 2 nung build ng BM na E40. So, internals, crankshaft, a whole cylinder head. Yung binilhan namin, ayaw na nilang ipagalaw sa amin. So, they insisted na sila nang mag-assemble. Kasi yung specifications nila ayaw nilang ma-compromise. So, pumayag naman kami, okay lang. And then,
pistons, rods, bearings, and some other stuff na nandito. Yung engine currently, ano siya, 1.8. Target namin mag 200 sana wheel horsepower. So, we went with a higher compression, parang mag to 12:1 yata kami. So, check ulit yung specs, nakalimutan ko na matagal na kasi nung since binili. So, higher compression kami, tapos stronger material, forged titanium. Ito rin, forged titanium din tong Conrad natin from Metric Mechanic. Matibay siya, for pang all motor lang, pwede siya. Magaan siya at matibay. Kaso, pang all motor lang. Kasi hindi, itong design na to, mag-give yan sa sa turbo. Pag nag-high boost ka, bibigay ito. Lalo na H-beam lang yung design Yung matitibay yung mga I-beam, yung nandito yung uka. Saka syempre, mas matataba yung mga yon. But this is very lightweight, hawakan mo. Mas magaan pala sa cellphone mo Di mga below 200, ano lang to, no? Sinukat ko to noon, parang 220 grams lang to sa pagkakatanda ko nung tinimbang ko siya. Tapos, crankshaft, bago rin, mas makapal. Pero lahat to sa second phase ng build kasi ang goal, mapaandar muna, yung proof of concept ba? It's gonna start, it's gonna drive, and then afterwards, baba ulit makina, baakan na, salpak to. Hoping kami na 200, pero kasi 812 lang Although, nilakihan naman na yung diameter, plus 1 mm. So, hoping. Saka yung new technology kasi Haltech na VCU, full sequential na ignition, injection, tapos PDM na rin yon. So, medyo pinadali yung pagbuo ng kotse. Thank you syempre, dun sa nag-produce ng mga product na yon, si Haltech. Although, hindi naman kami sponsored, pero I really support them kasi sobrang ganda ng mga products nila na idol talaga. Ito may itsura, parang ano lang din, plastic. Pero sobrang tibay niyan. Ganun pala pag titanium mismo. Ito ang pinakamalupit na tanong palagi. Magkano nagastos mo dyan? Well, ito lang parts na to, like ito lang nakikita nyo dito na parts. That's already 500,000 pesos. 500! Hindi kasama shipping. So, yan. Pero, ano kasi, yung kotse kasi, 500k? yung kotse nung may-ari, galing pa dun sa tatay niya na passed away a few years back. So, gusto niyang i-restore, tapos modernize it na rin para reliable gamitin. So, ayun, medyo spread siya dito. Full support naman daw yung family, so okay. Walas techno. Grabe, pag natapos pala tong E30, no? Sana maganda ang pagtanggap ng tao kasi pinagplanuhan din namin ng matagal-tagal. For Hindi rin sure siya yan. biro. Unang-una, malaking effort and sacrifice to dun sa may-ari kasi hindi biro yung presyo. Saka yung magtiwala siya dun sa process ng pag-build. Kasi hindi yan overnight Tapos lalo na Hindi biro. trial and error to. So, hats off to them talaga na magtiwala sa amin. Kahit, well, hindi naman kami sikat, pero naniwala siya sa amin. So, thank you. Meron na ba sa Pinas nagbibuild din ng E30? Gantong level na Hindi ko alam. Siguro sa Nakikita ko States, ngayon. sa Pinas, wala kaming sa alam. Pinas. Wala pa. Kasi sabi rin ng supplier, kami lang umorder from the Philippines ever So, sana nga kami. Kung sakali, no? Oo. Grabe, abangan nyo yung mangyayari dito sa 830 na to. May phase 1 na, may phase 2 Phase pa. 2, oo. Tapos i-repaint pa siya. Ngayon lang ako nakasaksi ng gantong pyesa. Lahat ng binubuo. Kaya thanks to them. At napasama ako sa group nila. Ito guys, promise, pag nahawakan nyo to, hindi kayo maniniwala. Ewan ko yung iba na nakahawak na ng ganito. Pero ako kasi, sa newbie, sobrang amazed pa sa mga nakikita kong pyesa. Lalo na tong rod, ito. Stig. Galing, ang galing. Hindi biro, lalo na yung ginawang research bago i-orderin to. Syempre, di naman pwedeng order then kapag palpak, 'di ba, ibabalik. Ito hindi pwedeng buksan kasi baka magka-moist, magbi-build up siya ng rust sa loob. So ayun guys, almost nagpa-pack up na ang team. So inabot na tayo ng gabi. So abangan nyo lang yung project na E30 dito sa somewhere in Laguna. So balang araw may kita nyo rin na under na to. Pero mahaba-haba pa ang process kasi tulad yan ng pinakita ko kanina, may phase 1, then may phase 2 siya. Sobrang daming gagawin. Nakita nyo naman yung mga parts, di ba? From States pa, naka full Haltech na R3, Nexus. Kita nyo yung mga ignition, di ba? Sobrang straight Haltech to, kaya abangan nyo guys yung mga
next pa ang gagawin dito, mga next na update kasi for sure, ikaw-content ko pa ulit to. Sobrang hardcore ng project na to. Hands down sa may-ari nito. Salamat sa kanya sa pag-invite dito. Let's call it a day. Sobrang ganda ng nangyari ngayong araw na to. Ang dami kong nakitang mga bagong parts na madidiin, di ba? Mga loob na ng engine. So ngayon, namumulat na ako sa mga gantong kalakaran. Ganitong project. Kaya thanks for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel para maging updated kayo sa mga pinocontent ko and especially sa E30 project na to. Sobrang lupet. Ooh!